kailangan ng mga Pilipinong malaman to. You need to wake up. Ganito kayo pinaglaruan. Ganito tayo pinaglaruan sa social media, ganito tayo pinaglaruan ng mga media, ganito tayo pinaglaruan sa tabloid, ganito tayo pinaglaruan. Antindi, alam niyo po ba yung confidential fund? Ang laki po sana ng pupuntahan yan, hindi po pinayagan. Ito kung puputak ako dito, kung magsasalita ako dito, it's because yun ang gusto kong malaman ninyo, mga kababayan ko. Yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Yun ang gusto kong ipaalam sa mga Pilipino. Eto mga kapatid, unahin na natin to. Kasi hindi na ako makapagpigil bago ko ilabas tong ebidensya natin na isa. Papakita ko sa inyo. Ang daming tatamaan dito ngayon. Yung mga kongresista dyan, nako. Gagaling ninyo kumuda. Eto, unahin ko na po muna ipakita to sa inyo bago yung actual. Ito mga kapatid. Ito sabi dito mga kababayan ko. Harry Roque, binatuta ang 650 million spy fund ni BP Sara. Sinupalpal ng isang mambabatas ang dating presidential spokesperson. Harry Roque kaugnay sa aligasyon nito na pinupolitika ng Kamara ang representative ang 650 million confidential fund na hinihingi ni Vice President Sara Duterte. Ito saan pa gagamitin tong confidential fund na to para sa alam niyo mga kababayan ko? Common sense. Ang spy fund mga kababayan ko, yung mga tinatawag natin na napakalawak nitong spy fund Ang iniisip lang kasi natin dito mga kababayan ko, pambayad dun sa spy. Tinawag lang yan spy fund. Gagamitin yan sa mga ang daming paggagamitan yan kagaya ng sa intelligence natin, kagaya sa NICA, kagaya ng sa defense natin. Mga kababayan ko, napakahalaga po ng gaganapan yan. Tandaan nyo po, may punto po ito ngayon kasi may tatamaan ditong grupo mga kababayan ko. Eto. Sabi dito, Harry Roque allegation politicization without the House of Representatives are not unfunded but probably hypocritical especially light that his past membership in the Pasbury institution. He is now criticized, sabi nga ng Makabayan Party List Representative Ron Solo, Kabayan Party List, naging kinatawan si Roque ng Kabayan Party List. Subalit, kalaunan ay inalis sa kanyang partido. It's ironic that someone which shots at history now seek to lecture the House of Political Matters, sabi nga ni Salo. Ito ang tanong ko dyan. Mga kababayan ko, napakaganda nitong pag-usapan at napakaganda nito. Kiit pa dito, giniit ni Salo ang desisyon ng Kamara na alisin ng confidential fund ng civilian agency ay ginawang inalisang alang-alang sa kapakanan ng buong bansa. Sinabi ni Salo na publicity stunt lamang ang mga pahayag ni Roque. Hinimok ng mambabatas ang publiko na ituon ng atensyon sa pagiging lantad na mga pananagutan sa gobyerno sa halip ay magpadala sa mga walang basihang aligasyon. Ito mga kababayan ko. May papanood ako sa inyo. Yan ang binigkas nila. May papanood ako sa inyo. Congressman Kimbo. Ito, gusto kong ibigay sa inyo to, mga kapatid. Kasi gusto kong i-elaborate nyo to Ayan Eto. Teka, ayusin natin yung monitor. Galing Ayan. Okay. po ako sa Kamara. Ayan. Ito pinakamahalaga sa lahat to, mga kapatid. Ito pinakamahalaga. Teka lang. Ito pinakamahalaga sa lahat to, mga kababayan ko. Kasi, mga kapatid, si Roque galing sa Kamara, naging congressman yan. Of course, naging congressman yan.
mga kababayan ko. Pero ang tapang niya dito sa part na to, kasi nilaglag niya lahat ng mga kongresista. Anak ka ng teteng ha, anak ka ng teteng ha, nawalan nga tayo ng port barrel, binago niyo naman, ginawa niyong confidential fund. Gagaling! Oh, tuloy natin, papainggan niyo ha, mabuti. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Oh, kita mo, una-una pa lang si Sas na kaagad eh. Anyway, sa lahat po ng mga nanonood sa atin dito sa Facebook, punta po kayo sa Biyahe ni Koy TV sa YT kasi andun po yung video. Hindi nyo po makikita dito, andun po ang video. Okay, tuloy natin. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Kung sa Congress pa lang mga kababayan ko nagaganap na po yung mga ganito, what if the confidential fund? Mga kababayan ko. 'Di ba? Alam niyo sa sinasabi ni Secretary ni dating Congressman Harry Roque. Marami pong punto dito ang tila ba nagiging source o nagiging susi ng lahat. Painggan niyo mga kababayan ko ha. Dito mauunawaan niyo kung bakit eh. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Uy, naku, nakakapanggigil. Lintik na. Ang dami pala mga congressman na ganito ngayon sa bayan. Kaya pala nag-aagawan to sa pagiging kaya pala nag-aagawan to sa posisyon tong mga to. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Wow, ayan na. Infrastructure yan. Eh ako naman, di ako nakinabang dyan eh. Dahil biskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Oh. Pero hindi naman Sige, attorney. gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Sabi ko sa inyo mga kababayan ko, di ba? Naalala nyo sinasabi ko? Kapag ang lugar at daan sa isang kalye, baku-bako. Ayan, baku-bako. Naalala nyo to, sinasabi ko lagi ito. Kapag ang kalye, baku-bako. Kapag ang kalsada sa mga probinsya, sira-sira, ang congressman, korap. Oh, totoo to korap. Sinasabi ko sa inyo yan. Mga kababayan ko, korap. Bakit? Mga kababayan ko, anak ka ng teteng, dito pa lang eh. Yung confidential fund, yung sinasabi niyo sinasabi ng confidential fund, ginalaanan ng gobyerno, kinukulimbat nyo. Saan nyo dinadala ngayon? O, di ba? O, yan ang malaking question sa kanila. O, sample of Leyte.
mga kababayan ko, bako-bako daan doon, nangangkat balogan. Sa totoo lang, puro lubak, hindi nakaayos. Oh, sample lang yun ha. Probinsya pa na ano yun. Oh, nanggaling kami sa Katbalogan eh. Kaya naranasan namin yung lubak, umaalog yung sasakyan namin. Oh. Doon nila nilalaan yung sa pang-impra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan. Tinatarget nyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. Oh my God. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo? Hindi mga sarili ninyo. Correct. Number 1, ito, isa pa. Bakit nga naman si BP Sara lang ang tinarget sa confidential fund? Bakit hindi tinarget si ano? Alam nyo mga kababayan ko, ang malinaw sa akin dito ngayon, naglinis itong kamera. Di baling ilaglag nila si Sara, wag lang silang mabutasan sa confidential fund. Kasi ang mga tao, pag naalaman ng confidential fund na meron kahit ang congressman, hindi naman alam ng mga kababayan nating ordinaryong Pilipino yan. Mga kababayan ko, mga kapatid, hindi naman alam ng mga kababayan nating Pilipino ang ang confidential fund eh. Katanungin mo yung ordinaryong Pilipino, alam ba nila? Malalaman ba ng mga kababayan natin? Sound. Ba't naririnig ko yung boses ko? Diba? Saan yun? Wait nga, papatayin ko nga ito. Ayan. Okay na. Ayan. Wala na ako ng mic kanina eh. Kung malaman ng mga Pilipino na meron palang confidential fund, malaman ng mga kababayan natin yan. Saan dinadala ng mga district congressman nga naman yun? Diba? Hindi nyo ba napapansin? Baka kung dati yung mga senador, tas yung mga merong PIDAP na tinatawag. PIDAP yun. Sound. PIDAP ang tawag PIDAP. What if pa ngayon mga kababayan? Ano to? 'Di ba? O ngayon nalalaman na ng mga Pilipino, meron palang confidential fund. Kasi ang pinalalabas nila sa publiko, mga kababayan ko, ang meron lang confidential fund, ang presidente at ang vice presidente. Bakit sabi niyo nun sa social media? Ito paglilinaw lang to Sabi niyo nun sa social media, sabi niyo nun maliwanag, bakit magkakaroon ng confidential fund na pagkalaki-laki ang vice president, mga kababayan? Doon unang-unang pumasok yung salitang confidential fund. Tama? Doon unang-unang pumasok, nag-sink in sa utak ng mga kababayan natin yung ibig sabihin ng confidential fund. 'Di ba? Kaya nga nagtaka kayo. Dahil ang alam nyo lang, presidente lang ang meron confidential fund. Pero hindi nyo alam yung mga congressman nyo meron palang confidential fund. Yan. Okay na ba? Di na ma-echo? Di na ba? Di na ma-echo. Ngayon, nalaman nyo, may confidential fund pala. Mag-isip kayo. Diba? Mag-isip na kayo ngayon. Bakit? Mga kababayan ko. Ibig sabihin nito, kung sira-sira kalsada nyo dyan, wasak-wasak ang mga kalye nyo, hindi maayos, ibig sabihin nun, hindi napupunta sa maayos ang confidential fund. Hawak ni Congressman yung district na district engineer ng syudad nyo. Shoutout kay Ate Trixie Villa 11. Eto pa. Tuloy natin. Diba? Kung talagang kayo ay nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo dais niyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag niyong sasabihin you are on the right side of history, tatanggalin niyo isang opisina lang ng Vice President, pero sa inyo,
tatago nyo pa rin. Oh, see? Sabi ko sa inyo mga kababayan ko kung maririnig yung sinasabi ni Harry, mga kapatid, it's very clear. It's very clear sa tenga ko, it's very clear sa pandinig ko, at naririnig ko mga kababayan ko, tinitira talaga nila si Sara ngayon. Ayan tinitira nila si Sara ngayon. Kasi imaginein mo imaginein mo, hindi nyo ba nakita yung trend ng pagbanat kay Sara? Ako hindi ko kinakampihan si VP Sara. Hindi ko kinakampihan si VP Sara. I don't care. Pero totoo yung sinasabi ni Secretary Harry Roque. Kasi tinanong ko rin yung isang kaibigan kong congressman, hindi ko na lang papangalanan, okay? Hindi ko lang papangalanan. Okay, sige pa. Hypocrisy that is the right word for you. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa House Pirma laki ng pirma dyan. Oh, eto na mga kababayan. Eto take note, take note, take note Take note, kung maghanap si Risa Hontiveros ng paggagamitan ng confidential fund, tapos kung maghanap si Risa Hontiveros sa sinasabi niya na 11 days lang ginamit ni VP Sara Duterte at hinahanap niya yung 125 billion plus na ginastos daw ni VP Sara Duterte at inasar nyo pang gastadora. Eto, sinagot na. Eto sinagot na. Kasi pinupukulan nyo si Sara ngayon, pinupukulan nyo si VP Sara ngayon na gastadora, ganito ganyan, ginamit ng 11 days. May mga pumuna pa ng mga supporters niya, kagaya nung vlogger ngayon na bata na may malaki na ring mata ngayon na salamin. Pinapanood ko kayo. Ayan kalma lang idol, Jayano Torres, shoutout to. Totoo to. Kasi dito nyo malalaman everything. Ayan, shout kay Jay. Pasok ka nga sa YT ko. Andun tayo. Ayan Ito totoo. Pinupukulan nyo si Sara, gastadora. Pinupukulan nyo sa Senado, at sa Kamara. Pinukulan nila. 11 days, hindi daw mailabas yung pera. At saan daw ginamit yung confidential fund. Asan daw ang liquidation? May ginamit, hinahanapan ng liquidation. Ito, paglilinaw Paglilinaw to Paglilinaw natin to. Kasi this is very important for every Filipino Huwag tayo magpapabola sa social media na nagsasalita lang sila. Okay? Sa lahat, reminders lang po, sa lahat po ng mga tao na dito, punta po kayo sa YT ko. Andun po yung pinanonood natin. Okay? Reminders lang Ito, tingnan mo Isa pa. Para magkaalaman na. Rambulan to Certification lang ang kailangan dyan. Tapos, ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history, alam mo. Certification lang pala ang kailangan. Bakit tinakanapan ni Senator Risa Hontiveros itong si VP Sara Duterte ng liquidation kung saan ginamit ng 11 days yung 125 million plus, 650 million plus na confidential fund? Saan niya ginamit? Certification lang pala ang kailangan. Ano to? Kung si VP Sara Duterte ginawa niya yung confidential fund for that, mga kababayan ko, bakit hindi natin halugbugin yung mga sa congressman? Bakit hindi natin alamin yung confidential fund ng congressman ngayon? Sabi nila, di ba, pinagkaisahan nila yung confidential fund ni VP Sara Duterte for 11 days. Pinagkaisahan dinurog talaga nila Mga kababayan ko pinalabas nila sa social media, pinalabas nila sa media, sa mainstream, sa maraming tao na gastadora itong VP Sara Duterte. Which is mga kababayan ko na may rights naman pala sumagot si VP Sara Duterte. Now, tanong ko dito. Saan mabilis ang corruption? Kung matagal na may confidential fund, nandun. Ito pa nga tanong ko Ngayon, ito pa tanong ko mga kababayan. Mga kapatid, kung ang confidential fund na sinasabi nito ay a certification lang kailangan, tatanungin ko po yung Makabayan Black ngayon. Let me tell you something, mga kapatid. Tanong ko lang sa Makabayan Black. Kaya pala nagkakaroon kayo ng supply ng pera, lahat ng mga gagamitin nyo sa rally, lahat ng ginagamit ninyo. Ibig sabihin nito, funded po kayo ng mga representative nyo. Totoo yan. At totoo to funded to ng mga representative nila.
Ito, segue ko lang Funded po yan ang mga representative nila. Why, mga kababayan ko? Nagtataka ako paano nagkakaroon ng pondo yung mga kabataan party list. Paano napopondohan yung mga rally-rally nila. Wala naman source of income yan. So it means mga kababayan ko, kahit itong si Congressman Raul Manuel, mga kababayan, target, 'di ba? Tumatarya rin. Tapos sasabihin nyo, si Sara kinurap yung 600 million confidential fund. Kung dyan naman pala, makikita natin, mga kababayan, nahanapan nyo ng liquidation, certification lang pala kailangan. Asa ng transparency? Dapat malaman to ng lahat ng Pilipino So totoo lang, dapat malaman to ng lahat ng Pilipino. Where is the transparency? 'Di ba? Naghahanap, ang sabi sa Senado, kailangan ng transparency ng mga Pilipino. Kailangan namin naman transparency kasi we need to see kung paano nyo ginastos yung pera ng taong bayan. Kung hahalugbugin nyo, sinira nyo sa social media itong pangalan ni Sara, mga kababayan ko, labas natin yung confidential fund ng government, ng mga congressman. 'Di ba? Kahit yung mga House Representative ng Gabriela, ng Kabataan, ng Makabayan Black, ng mga makakalimang grupo, labas din natin lahat. 'Di ba? Uusisain nyo nako, wala namang kailalabas for sure kasi certification lang. Ito pa. Sige kayo. Huwag niyo akong hamunin. Ako nakikisama. Dahil minsan nga ako yan ang kultura dyan Makisama ka, kaya tahimik ka dyan. Pero huwag kayong magsisinungaling at huwag niyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kinakailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko namimigay na kung ano-anong pera kung kani-kanino. Nako po. Ay, nako. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan ninyo. Pero at least si BP Sara, wala pong aligasyon yan na magarbong buhay. Correct. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Correct. Wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. Kayo, gusto niyo ba, mga congressman? Siwalat natin lahat. Game ako dyan kung isisiwalat yan. Kasi para ma-improve sa mga kababayan natin, ma-improve sa mga Pilipino, ma-improve sa mga kababayan natin, di ba? Ma-improve sa mga kababayan natin na yung confidential fund, mga kapatid, ay maliwanagan. Baka mamaya ang form pala ng ang iniisip ko baka parang pork barrel 'yan. Para palang pork barrel 'yan na bawat district merong pork barrel, mga kapatid, 'di ba? Pagsakan 'to. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood dito, bisitahin niyo po ako sa Biyahe ni Koy TV sa YT. Andun po lahat yung discussion. Okay? Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. Ang init niya. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na nilang due process of law, equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang dahil pag nag-single out, obvious na mumuliti ka. Taray! Ang tanong, sino namumuliti ka kay Sara ngayon? Ay, naku. Tanongin ko po kayo, mga kababayan, Ako, hindi ko kinakampihan si VP dito. Wala akong kinakampihan both side. I'm going to President Bongbong Marcos. Ang tanong ko dito, sino namumuliti ka kay Sara ngayon? Kasi nagulat ako Todo-todo yung suporta ng mayorya kay Makabayan Black Sa totoo lang Todo-todo suporta ng kay Makabayan Black ngayon. Kasi hinayaan nila na durugin yung sa confidential fund. Durugin si Sara. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, tatanungin ko po kayo. Parang gusto ko atang maniwala na mayroong binabayaran ng mga vlogger dito Meron ba? Meron ba? Baka may binabayaran na vlogger dito.
Kung tirahin nyo si Sara, kung tirahin nyo si BP Sara, yung pala yung confidential fund pala na yan. Diyos ko. Hinahanapan nyo ng liquidation, binabanatan nyo, pinapangit nyo pangalan, pinabaho nyo pangalan ni Sara sa social media. Tapos bandang huli, malalaman natin ganito. Alam mo I like the words na buti na lang talaga nagsalita si dating presidential spokesperson Harry Roque ng ganito. Mga kababayan ko, it's very chill na naintindihan ng mga kababayan natin. Kasi tinagalog niya, binakbakan niya eh. 'Di ba? Inunahan niya eh. 'Di ba mga kababayan ko? Tinira niya talaga, binanatan niya, ni-straight niya sa punto, pinurpunto por punto niya. 'Di ba? Mga kababayan ko. Tapos sasabihin niya, yung confidential fund, ang gagaling ninyo, ito kongresista na to. 'Di ba? Hindi ako maniniwala sa mga vlogger nagsasabi lang nun. Kasi yung mga nagsasabing vlogger nun, pare-parehas lang kami nagbe-base sa theory. Nagbe-base dun sa mga balita. Ang problema mga kababayan ko, may congressman na nagsabi. Sino paniniwalaan ko? Yung theory ng media na nagsulat lamang o yung congressman? Yung congressman, paniniwalaan ko mga kababayan. Meron pa nagsabing vlogger, ewan ko, ilan na ba sila nakasalamin ngayon? Tapos ganyan. Kasi ha? May salamin malaki. Tapos yung isa malaki rin. Tinira nyo si Sara, binanatan nyo si Sara ng binanatan, pinasamahan nyo yung imahe sa social media, pinasamahan nyo sa publiko si Sara Duterte para ilabas lamang na masama ang confidential fund. Parang gusto ko tuloy maniwala na may talagang binabayaran ng 50 mil sa mga vlogger para pabanguhin lang yung pangalan ni Pero may alam ako. Talagang nagkakaroon ng bayaran. Oo, to Pero hindi yan ang topic natin. 'Di ba? Mga kapatid, ngayon tatanungin ngayon paano nila haharapin 'to? Oh, sige. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, Confidential fund ulit, Secretary Harry Roque. Confidential fund ulit na ilabas nila, banat ulit nila, di ba? itigil na muna yung pamumulitika. Ako, umakit ako sa entablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID, ng Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa niyan. Bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakyat dyan sa entablado na yan. Ito pa, sa mga nagsasabing naninira, winawasak yung pangalan ng Uniteam, ha? Ito for the first time kung sasabihin to sa social media. Ito for the first time. Ang kakapal po ng mga mukha ng mga vlogger noon na nag-cover sa Uniteam pero ngayon bumabaliktad na. Ay, tapatan tayo. Totoo yun. Totoo po yun. Ito maraming tumitira, wasak na daw ang Uniteam. Wala na daw ang Uniteam kasi daw wala na daw ganito nangyayari. Ito sasabihin ko wag sanang sasama loob sa akin. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yung mga vlogger na yon. Noon, nung kampanya, nagkandahabol-habol kayo. Nagkandadapa-dapa kayo, makakuha kayo ng scoop, humawak kayo ng camera. Para cover sa kanila, nakatayo for 5 hours to show your support for Uniteam. My God! Tapos ngayon, babanatan nyo sila? Titirahin nyo sila? Babanatan nyo yung mga nagsasabi nun? Asan kayo nung time na yun? Tatanungin ko lang matanong ko lang, yung mga vlogger na yun. Ba't ngayon tinatarya nyo si Bongbong, na tinatarya nyo si Sara, tinatarya nyo ang Uniteam? Kaya naman po kayo dyan. Nagpalaki kayo ng mga subscriber ninyo, nagpalaki kayo ng inyong mga channel, nagpalawak kayo ng inyong network, tas sa bandang huli, tataryain nyo yung nagpalaki, ginatong nyo, hinanghawakan nyo, pinagkapirahan natin. Ang time is pinagkapirahan, kinontent natin. Shucks. Tapos in the end, sasabihin nyo ganyan. Kaya nga ng mga napapanood ko ito
Kaya kung napapanood ko, mga kababayan ko, yung mga nagko-content ng confidential fund, binabanatan si Sara, sabi ko, mga nakasama ko to nung campaign na bakit ngayon ganun nangyari dito? Ba't hindi mo na nila sinuri masyado? 'Di ba? Bakit hindi nila inalam to? What's the reason? Ano meron? 'Di ba? Anong meron dito? Ba't hindi nila sinuri ito? Ba't hindi nila tinignan? Diyan ako nagtataka sa mga yon. Anong meron? May tinatago ba kayo? 'Di ba? Soon, ilalabas ko yung bayaran dyan. Ako, wag niyo akong subukan. 'Di ba? Maayos kayo. Ako, ayoko maglabas. Kasi nananakikisama ako. Pero once, naging mali ang inyong pagpapatakbo at nakita kong tinataryahan ninyo yung gobyerno, ako makakalaban ninyo. Tandaan nyo yan. 'Di ba? Wala akong binabanatan na vlogger so far. Pero I just want to remind to everyone, andito kayo ng Unity Team, andito kayo ng panahon ng kampanya, andito kayo. Ako, na-relate ako doon sa sinabi ni Harry Roque. Why? Tinignan ko siya, sabi ko, ito pala yung purpose sa sinasabi niya and I get this point. Umanik ka nga naman sa entablado, nakisama ka nga naman doon for the Unity Team, ngayon sasabihin ng iba, watak-watak na. Tas maraming vlogger ngayon, maraming influencer ngayon na mga kababayan ko, binabanatan si Sara Duterte. Samantalang kinontent nyo yan. Tinaas nyo, hinabol ninyo. Ang kakapal ng mga mukha naman ninyo. O ngayon, nasupalpal kayo. Bakit? Sinabi lang ni Risa Hontiveros na confidential fund. Asa ng 11 days? Asa nyo ganito? Kung kailangan lang naman pala na certification lang din, kailangan na ng ganito. Sana halukayin din natin lahat, pati kahit yung Congress. 'Di ba? Yan ang nagiging problema sa atin eh. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwedeng magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Correct. Uunahin nyo yung, idadivert nyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan nyo yung kalaban nyo sa 2028. Mahiya kayo! Ako, kunin nyo na lang kung sino yung pinupunto ni Harry Roque dito. Kunin nyo na lang yung point dito ni Harry Roque. Kasi I got his point eh. Alam ko kung sino yung tinatarya niya dito. Alam ko sino binabanata niya dito. Malaking tao to. 'Di ba? Malaking tao to. Pero hindi na ako magbe-mention ng pangalan. I know na malaking tao tong binabangga ni Harry Roque. Honestly. Malaking tao tong binabangga ni Harry Roque. Hindi basta-basta to ha. Mga kababayan ko. Hindi basta-basta yung binabangga ni Harry. Kumbaga, pinin-point niya, pinin-out niya talaga at as in tinarya ng tinarya. Diniinan niya ng diniinan, mga kababayan ko. Bagay, wala naman talagang hiyanan sa politika. Yan ang katotohanan. Hey, Congressman. Totoo. Wala naman talaga mahiya sa politika. Alam mo, sa totoo lang, ipa ko dun sa confidential fund na to, itong confidential fund na to, kung hahalukayin nyo, ako mga halukay ngayon. Ako mga halukay. Sige. Sinabihan ni Raul Manuel, itong si Sara Duterte na ginagamit yung confidential fund for the ngayon mauunawaan mo eh. Ngayon mauunawaan mo kung bakit takot ang Makabayan Black. Totoo bakit takot ang Makabayan Black na magkaroon ng confidential fund na ganung kalaki si VP Sara Duterte? Mga kababayan ko. Alam mo kung bakit? Mga kapatid, gagamitin yon panlaban saan? Sa kanila. Kasi allegedly inaakusahan ng Makabayan ang mga kabataan parties na nagre-recruit ng mga kabataan na pumapanik sa bundok. Yan ang gustong sawatahin ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Yan ang gusto niyang sawatahin eh. Yan ang gusto niyang tapusin na laban. Yan ang gusto niya i-finish. Ika nga nila. Yang laban na yan.
'Di ba? Yang insurgency pagdating sa mga kabataan na nakukuha ng NPA. Yan ang gusto niya eh. Yan ang popondohan niya eh. Of course, ayaw ni Raul Manuel yan. Bakit? Mawawalan sila ng puwersa sa loob ng eskwelahan. Bakit, mga kababayan ko? Sa tingin nyo ba pag napasok, ito teoriko to pag napasok, mga universidad, nagkaroon ulit ng ROTC, nagkaroon ulit ng pagtuturo sa mga kabataan natin ng pagiging tamang, hindi mag-utak sibilyan, mga kababayan ko. Sa tingin nyo ba, mga kababayan ko, lalakas pa ba si Raul Manuel? Hindi na. Wala na magiging power yung mga yan. Wala na magiging power itong mga to dahil magiging tae na lang sila. Sa tingin nyo ba makakatakbo pa sa Congress yan, mga kababayan ko? Sa national? Hindi na rin. Bakit, mga kababayan ko? Paano ko nasabing hindi na makakatakbo yan? Kasi mapipilay sila. Most of their voters is kabataan. Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit ba nagsusumiksik yung mga yan nandiyan dyan? Sige nga, ba't nagsusumiksik yung mga yan nandiyan dyan? Because, may pera. Kung yung confidential fund pala na pinupuntahan nila, na nilalagak sa mga tao na yan, na nilalagak sa kanilang mga opisina, na hindi naman pala kailangan ng liquidation, certification lang ang kailangan. Ngayon ako magtatanong, saan dinadala ng Makabayan Black ang confidential fund nila? Anak ng titing, buti wala ako sa Congress eh. Tanungin ko kaya, saan dinadala ng mga to yung kanilang confidential fund? Saan nila binibitbit yung mga milyong-milyong confidential fund? Ayan ang tanong ko. At paano nagkakaroon ng baril ng mga rebelde? Yan din ang tanong ko. Sige nga. Mga kababayan ko, mag-isip kayo. Saan dinadala ng Makabayan Black yung confidential fund nila? At bakit nagkakaroon ng pondo ang mga rebelde? Bakit mayroong pumapanik? May sahod. May pambili ng mga armadong baril. Bakit meron silang ginagawang ganyan? At saan kumukuha ng pondo yan, mga yan? But remember, the Makabayan Black, is parte ng CPP. Ako, napaisip kagad ako dun eh. Kasi unang-una, si Raul Manuel ang unang bumabakbak kay Sara. Bumabakbak sa kanila sa pagdating sa confidential fund. Hinarang nila yan eh. Diba? That's the biggest question. But pagdating kay Sara, sa spy fund, ayaw nila ibigay. Ayaw nila ituloy. Diba? Ayaw nila ibigay, ayaw nila ituloy. Kasi saan ba gagamitin? Diba? Ini-issue nyo for 2028. Diba? Tama ba? Sige, titignan ko Ito doon sa mga vlogger na bumanat kay Sara Duterte. Doon sa mga vlogger na bumanat kay BP Sara Duterte, bumanat dito sa confidential fund at dinurog nyo sa social media. Ito, tatanungin ko kayo, paano nyo poprotektahan si Pangulong Bongbong Marcos kapag pinuna na ng Makabayan Black ang confidential ng presidente? Sige nga, tatanungin ko kayo, kapag pinuna na ng Makabayan Black itong confidential fund ng presidente, tatanungin ko kayo, paano nyo poprotektahan? Baka ipagkalulo nyo rin si Pangulong Bongbong, Baka ipagkalulo nyo rin si presidente. Diba? Yan ang tanong. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Kapag si Pangulong Bongbong Marcos na ang pinuna nila tungkol sa confidential fund, paano kaya pagtatanggol ng mga vlogger na tumira kay Sara ngayon? Question mark. Yan. Diyan nyo malalaman. Diyan nyo makikita. Diyan nyo mapapansin. Diyan nyo maririnig yung mga bulaang pulpul na mga tumitirang vlogger sa administration. Magkaiba ang totoong unity team at magkaiba ang totoong sumabay lang. Yung mga sumabay lang, ayun, binabanatan na sila. Naki-unity team lang pala, di ba? My God. Kailan ba tayo gigising, mga Pilipino?
Kapag ano na, tapos na, wala na. Sumakay kayo doon sa patutsado nila, di ba? Sumakay kayo sa trend nila. Pinakinggan nyo sila. Nakinig sa ano? Sa inig sa mga balita. Kahit yung mga influencer, kinontent, hindi nyo alam, pinapasakay kayo ng mga nagpapatakbo dyan sa loob sa inyo, di ba? Hate it. Sobra. Hindi ko feel.